Magandang araw sa inyong lahat, mga kasama sa paglalakbay sa mundo ng misteryo at mga sinaunang kaalaman. Ako ang inyong gabay, ang inyong tagapagkuwento, at ngayong araw ay sisilipin natin ang isang petsa na puno ng mahiwagang enerhiya, mga pagsubok at mga pangako ng pagbabago. Maligayang pagdating sa ating kanal kung saan ang bawat araw ay may sariling kwento, sariling babala at sariling pag-asa. Ngayon, pag-uusapan natin ang Setyembre 20. Ito ay hindi lamang isang simpleng petsa sa kalendaryo. Para sa mga nakakaalam, ito ay isang araw na may matinding puwersa. Isang punto ng pagbabalanse sa universo kung saan ang mga pagsubok ay nagiging daan patungo sa pagpapala. Ngunit, tulad ng karamihan sa mga araw na may dakilang potensyal, mayroon din itong mga anino, mga babala na dapat sundin upang hindi maligaw sa dilim. Ang Setyembre 20 ay kinikilala sa iba't ibang kultura bilang isang araw na puno ng espiritual na kapangyarihan. Sa ating bansa, kung saan ang pananampalataya at pamahiin ay magkasanib, ang araw na ito ay maaaring magdulot ng kaligayahan o kabiguan, depende sa kung paano natin haharapin ang mga hamon nito. Ito ang araw na maaaring subukan ang ating katatagan, ang ating pananampalataya, at ang ating pagmamahal sa pamilya. Ito rin ang panahon kung saan ang kalikasan ay nagbibigay ng mga palatandaan mula sa hangin na humahagibis hanggang sa pagdaloy ng tubig. Bawat isa ay may ibig sabihin. Ang araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng cycle ng buhay, pagkawala, paghahanap, at muling pagtuklas. Sa kristyanong konteksto, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Eustacio, isang martir na ang buhay ay isang testamento sa matinding pagsubok at walang hanggang pananampalataya. Si San Eustacio ay hindi lamang isang santo. Siya ay isang alamat, isang simbolo ng katatagan sa harap ng matinding paghihirap. Ang kanyang kwento ay humihimok sa atin na magdasal para sa lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok sa buhay, para sa pagpapanumbalik ng pamilya at ari-arian, at para sa biyaya ng pagtitiis. Ang kanyang buhay ay nagpapakita na sa kabila ng pinakamalalim na kapighatian, ang pananampalataya ay maaaring maging liwanag na magtuturo sa atin pauwi. Sa araw na ito, marami ang lumalapit sa kanya upang humiling ng proteksyon laban sa mga pagsubok sa tahanan, kalusugan at kabuhayan, gayon din sa paghahanap ng nawawalang mga mahal sa buhay o pag-asang makamit ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala rin sa atin ng ating mga pinagmulang pagano, kung saan ang kalikasan at ang kanyang mga nilalang ay itinuturing na mga sagradong tagapagdala ng mga mensahe mula sa mundo ng mga espiritu. Ngayon, hayaan ninyong isalaysay ko ang kwento ni San Eustacio o kung paano siya naging kilala. Si Placido, isang Romanong general noong unang siglo. Si Placido ay isang maharlika at iginagalang na tao, may asawa at dalawang anak. Siya ay mahilig manghuli at isang araw, habang siya ay nasa gubat kasama ang kanyang mga tauhan, nakita niya ang isang dambuhalang usa na may napakagandang sungay. Habang hinahabol niya ang usa, tumalon ito sa isang bangin at nang lapitan ni Placido, nakita niya ang isang nakakagulat na imahe. Sa pagitan ng sungay ng usa ay naroon ang isang nagniningning na krus at sa ibabaw ng krus ay ang imahe ni Kristo. Narinig niya ang isang tinig na nagsasabing, "Placido, bakit mo ako hinahabol? Ako ang Jesus na iyong sinasamba nang hindi mo nalalaman." Ang tinig ay nag-utos kay Placido na maging isang Kristiyano at doon siya ay bininyagan kasama ang kanyang pamilya at binigyan ng pangalang Eustacio. Subalit, ang kanyang pagbabago ay simula lamang ng kanyang mga pagsubok. Ayon sa propesya na narinig niya, kailangan niyang maranasan ang mga paghihirap ni Job
At totoo nga, hindi nagtagal ay nawalan siya ng lahat ng kanyang yaman. Ang kanyang mga alipin ay nagkasakit at namatay, at ang kanyang mga ari-arian ay ninakaw. Upang makatakas sa taggutom, tumakas siya kasama ang kanyang pamilya sa dagat. Ngunit sa kanilang pagtawid, kinuha ng kapitan ng barko ang kanyang asawa bilang kabayaran. Sa kanyang labis na kalungkutan, nagpatuloy siya sa paglalakbay kasama ang kanyang dalawang anak. Ngunit hindi pa nagtatagal, habang tumatawid sila sa isang ilog, inagaw ng isang lobo ang kanyang isang anak at ng isang leon ang kanyang isa pa. Sa mga sandaling iyon, si Eustacio ay nag-iisa, puno ng kalungkutan at nawalan ng lahat ng minamahal. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nawala ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa loob ng 15 taon, nagtrabaho si Eustacio bilang isang tagapagbantay ng bukid, namumuhay sa kapayakan at hindi nawawalan ng pag-asa. Samantala, ang kanyang mga anak ay nasagip ng mga pastol at lumaki sa iba't ibang lugar, samantalang ang kanyang asawa ay nakahanap ng trabaho sa isang bukid. Ngunit ang kapalaran ay may kakaibang plano. Nang muling mangailangan ang emperador ng isang general, ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang hanapin si Placido. At sa kagustuhan ng tadhana, natagpuan nila si Eustacio. Hindi siya nakilala dahil sa kanyang pagtanda at pagod, ngunit siya ay tinanggap. Muling naging matagumpay si Eustacio bilang general, at sa isa sa kanyang mga kampanya, nakatagpo niya ang 2 batang lalaki na kanyang inampon, ang kanyang sariling mga anak na matagal nang nawawala. Sa bandang huli, sa isang di inaasahang pagkakataon, muli niyang nakasama ang kanyang asawa, at doon, sa isang nakakaiyak na muling pagsasama, nagbalik ang kanyang buong pamilya. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay panandalian lamang. Nang tumanggi si Eustacio na magbigay ng alay sa mga Diyos na pagano bilang pasasalamat sa tagumpay ng digmaan, siya at ang kanyang pamilya ay pinahirapan at pinatay. Sila ay inihagis sa isang mainit na piging na tanso, kung saan sila ay nagdusa bilang mga martir, matatag sa kanilang pananampalataya hanggang sa huling hininga. Ang kanilang mga katawan ay nanatiling buo at hindi nasunog, isang himala na nagpatunay sa kanilang kabanalan. Ang kwento ni San Eustacio ay nagtuturo sa atin na ang pagsubok ay hindi parusa, kundi isang paraan upang palakasin ang ating pananampalataya at patunayan ang ating pagmamahal. Ito ay nagpapaalala na sa pinakamadilim na sandali, ang liwanag ng pag-asa at muling pagsasama ay laging naghihintay sa mga tapat. Ngayon, dumako tayo sa mga palatandaan ng kapalaran sa araw na ito. Mga nakakubling palatandaan, mga katutubong pamahiin. Sa araw na ito ng Setyembre 20, ang kalikasan at kapaligiran ay may mga mensaheng ibinubulong sa atin. Pakinggan natin ang mga ito ng may buong pag-iingat. 1. Kung malakas ang hangin at ulan. Kung ang Setyembre 20 ay sinalubong ng malakas na hangin at ulan, tanda ito na magiging masagana ang susunod na ani, ngunit kailangan din ang matinding paghahanda sa mga posibleng sakuna. Ang bawat patak ng ulan ay biyaya, ngunit ang labis ay babala. 2. Maagang paglubog ng araw. Kung ang araw ay tila mas maagang lumubog o ang kapaligiran ay biglang lumamig, maaaring may paparating na pagsubok o hindi inaasahang pagbabago sa personal na buhay o sa pamilya. Maghanda sa mga hindi inaasahang pangyayari. 3. Paggising ng mga insekto sa gabi. Kung maraming insekto tulad ng kuliglig o alitaptap ang nagiging aktibo sa labas ng bahay sa gabing ito, sinasabing may mga espiritu ng kalikasan ang gumagala. Ito ay maaaring magdala ng swerte kung iginagalang o problema kung binabalewala. Mga ibong lumilipad ng mababa.
Kung makikita mong ang mga ibon ay lumilipad ng napakababa o tila nagtatago, tanda ito ng paparating na masamang panahon o ng enerhiya na hindi ka nais-nais. Mag-ingat sa paglalakbay o paggawa ng mahahalagang desisyon. 5. Pangangati ng palad. Kung makati ang iyong kaliwang palad, may paparating na pera. Kung ang kanan, ikaw naman ang magbibigay o gagastos. Sa araw na ito, tandaan na ang pagbibigay ay mas pinagpapala kaysa sa pagtanggap. Pagkahulog ng kutsara o tinidor. Kung mahulog ang kutsara, may bisitang babae na darating. Kung tinidor, lalaki. Sa Setyembre 20, ang mga bisitang ito ay maaaring magdala ng mahalagang balita o mensahe na may kinalaman sa iyong kapalaran. 7. Pagising ng maaga ng walang dahilan. Kung nagising ka ng maaga bago sumikat ang araw ng walang alarm, sinasabing may mahalagang mensahe ang mga espiritu para sa iyo. Ituon ang isip sa kapayapaan at humingi ng gabay. Mga sinasabi ng panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabi ng Setyembre 20 ay hindi ordinaryo. Sila ay maaaring mga bintana sa ating kapalaran o mga babala mula sa kabilang mundo. Tandaan ang bawat detalye. Panaginip tungkol sa tubig, malinis o marumi. Ang malinis na tubig ay sumisimbolo ng kalinawan at paglilinis sa buhay, habang ang marumi ay nagpapahiwatig ng kaguluhan, emosyonal na problema o mga hadlang. Kung nakakita ka ng umaagos na tubig, may pagbabago sa buhay. Kung nakakita ng tubig na nakatayo, maaaring may problema na kailangang harapin. Panaginip tungkol sa hayop, lalo na usa. Ito ay konektado sa kwento ni San Eustacio. Ang usa ay sumisimbolo sa paggabay, espiritual na kapangyarihan, o isang mensahe mula sa Diyos. Ang ibang hayop ay maaaring kumatawan sa mga likas na katangian o mga pagsubok na kakaharapin. Mag-ingat sa mga agresibong hayop. Ito ay babala laban sa mga kaaway o masamang intensyon. Panaginip tungkol sa nawawalang bagay o tao. Kung nanaginip kang may nawawala, maaaring may bahagi ng iyong sarili na kailangan mong hanapin o isang problema na kailangan mong lutasin. Maaari rin itong magpahiwatig ng pangungulila sa mga mahal sa buhay. Mag-ingat sa mga desisyong ginagawa, baka may mawala sa iyo. Panaginip tungkol sa pamilya o muling pagsasama. Kung nanaginip ka ng iyong pamilya o ng muling pagsasama, ito ay isang magandang senyalis ng pagkakaisa, paggaling at pagpapanumbalik. Ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng ating mga mahal sa buhay at ang pangako ng pagpapanumbalik pagkatapos ng pagsubok. Mga isinilang sa araw na ito, mga anak ng pagsubok at katatagan. Ang mga taong ipinanganak sa Setyembre 20 ay pinaniniwalaang nagtataglay ng mga katangiang katulad ni San Eustacio. Matatag, mapagpakumbaba, at may matinding pananampalataya. Sila ay madalas na humaharap sa mga pagsubok at hamon sa buhay na tila walang katapusan. Ngunit sa bawat pagsubok, lumalabas silang mas malakas at mas matalino. Mayroon silang likas na kakayahan na makita ang liwanag sa dilim at inspirasyon sa kahirapan. Ang kanilang kapalaran ay puno ng mga pagbabago, ngunit ang bawat pagbabago ay humahantong sa mas malalim na pag-unawa at espiritual na paglago. Sila ay natural na mga tagapagtanggol ng pamilya at mga kaibigan, at ang kanilang pagmamahal ay walang hanggan. Ang kanilang katatagan ay nagiging inspirasyon sa iba at madalas silang nagiging pinuno sa kanilang sariling karapatan, bagaman mas gusto nila ang simple at tahimik na buhay. Mga iminumong kahing ipagdiwang sa araw na ito. Sa araw na ito, ang mga maaaring magdiriwang ng kanilang pangalan o mga may kaugnayan sa mga katangian ng araw ay sina Miliwino, Maria, Joseph, Pedro, Juan, Ana, Gabriel, Rafael, at iba pang mga pangalan na sumisimbolo sa lakas, pananampalataya, at pamilya. Kung isa ka sa mga may pangalang ito,
Ang araw na ito ay maaaring magbigay ng espesyal na biyaya at gabay. Halimbawa, ang mga may pangalang Maria ay madalas na nagtataglay ng katatagan at matinding pananampalataya na siyang pundasyon ng pagpapanatili ng pamilya sa gitna ng pagsubok. Ngayon, dumako tayo sa mga tuntunin ng araw, mga tradisyon at ritual na dapat gawin. Ang araw na ito ay may mga partikular na ritual na makakatulong sa atin na magkaroon ng proteksyon at magbukas ng mga biyaya. O ano, ritual ng panalangin para sa pamilya at proteksyon. Layunin upang hilingin ang pagkakaisa ng pamilya, proteksyon laban sa pagsubok, at gabay sa gitna ng kahirapan na sumasalamin sa karanasan ni San Eustacio. Ano ang kailangan? Isang puting kandila, isang litrato ng iyong pamilya, o kung wala, isang listahan ng kanilang mga pangalan, isang baso ng malinis na tubig, at isang maliit na rosaryo o krusipiho. Kailan at paano gawin? Gawin ito sa gabi, bago matulog. Maglagay ng malinis na tela sa isang maliit na mesa. Ilagay ang litrato ng pamilya, ang baso ng tubig, at ang rosaryo o krusipiho. Sindihan ang puting kandila. Lumuhod o umupo ng komportable. Ipanalangin ang iyong pamilya, bawat miyembro, at hilingin ang proteksyon ni San Eustacio. Maaari mong ulitin ang sumusunod na panalangin o iyong sariling bersyon, panalangin. O San Eustacio, martir ng pananampalataya at haligi ng katatagan, dinggin mo po ang aking dalangin. Tulad mo na dumaan sa matinding pagsubok, ngunit hindi kailanman nawalan ng pag-asa. Iladawan mo po ang aming pamilya. Ipagkaloob mo po ang pagkakaisa, proteksyon laban sa lahat ng kasamaan, at lakas upang harapin ang bawat hamon. Ibalik mo po sa amin ang anumang nawawala at panatilihin mo kaming matatag sa aming pananampalataya. Amen. Ano ang gagawin? Pagkatapos, hayaan ang kandila na masunog hanggang sa maubos. Kung hindi ito posible, patayin ito ng maingat at sindihan muli sa susunod na gabi hanggang sa maubos. Ang tubig ay ilagay sa labas ng bahay sa umaga para makolekta ang enerhiya ng kalikasan. Itago ang litrato at rosaryo sa isang ligtas na lugar. 2. Ritual ng paglilinis at pagpapalaya ng negatibong enerhiya. Layunin upang linisin ang sarili at ang tahanan mula sa anumang negatibong enerhiya, malas o masamang espiritu na maaaring naroroon, lalo na dahil ang araw na ito ay puno ng matinding enerhiya. Ano ang kailangan? Tubig na may asin, kung si salt, mga dahon ng bayabas o alagaw at isang maliit na palanggana. Kailan at paano gawin? Gawin ito sa hapon o gabi. Painitin ang tubig, pagkatapos ay ihalo ang asin at ang mga dahon ng bayabas o alagaw. Hayaan itong lumamig ng bahagya. Gamitin ito sa pagligo o kaya ay ipahid sa iyong katawan mula ulo hanggang paa habang binibigkas ang iyong intensyon na palayasin ang anumang negatibong enerhiya. Maaari mo ring wisikan ang mga sulok ng iyong bahay, lalo na ang mga madilim at hindi gaanong nilalagyan ng ilaw habang nagdarasal. Ano ang gagawin pagkatapos? Ang tubig na pinaghugasan ay itapon sa labas, palayo sa bahay, bilang simbolo ng pagtatapon ng lahat ng masama. Linisin ang palanggana at itago. 3. Ritual ng pagpapasalamat at pagbabahagi. Layunin upang magpakita ng pasasalamat sa mga biyayang natanggap at magbahagi sa mga nangangailangan na nagdudulot ng mas maraming pagpapala. Ano ang kailangan? Anumang pagkain na maibabahagi, malinis na puso at bukas na isip. Kailan at paano gawin? Sa araw na ito, maghanda ng simpleng pagkain na maaari mong ibahagi sa mga kapitbahay, sa mga pulubi o sa sinumang alam mong nangangailangan. Maaari ring mag-alay ng bahagi ng iyong pagkain sa isang simbahan. Ang kilos ng pagbabahagi
ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagmamahal na humihiling ng higit pang kasaganaan sa iyong buhay. Ano ang gagawin? Pagkatapos, huwag mag-asahan ng kapalit. Ang tunay na pagbibigay ay nagmumula sa puso at nagdudulot ng sariling gantimpala. Magpatuloy sa pagiging mapagbigay sa mga darating na araw, mga kulinaring tradisyon sa araw na ito. Sa araw na ito, dahil sa koneksyon nito sa pagsubok at pagpapanumbalik ng pamilya, mainam na maghanda ng mga pagkaing sumisimbolo sa pagkakaisa at kasaganaan. Maaaring magluto ng nilagang manok o baka na may gulay. Ang pagiging nilaga ay sumisimbolo sa pagiging matatag at malakas ng pamilya sa harap ng anumang pagsubok. Ang mga gulay ay nagpapahiwatig ng kalusugan at paglago. Ang adobo na may katangiang tumatagal at mas nagiging masarap habang tumatagal ay isang mainam na pagkain na sumisimbolo sa tibay ng pamilya at kakayahang harapin ang pagsubok sa paglipas ng panahon. Maghanda rin ng matatamis na kakanin tulad ng bibingka o puto na sumisimbolo sa tamis ng buhay at mga pagpapala, lalo na pagkatapos ng mga pagsubok. Ang pagsasama-sama sa hapagkainan bilang isang pamilya ang pinakamahalagang tradisyon sa araw na ito upang sariwain ang kahalagahan ng pagkakaisa. At ngayon, sa pinakamahalagang bahagi, ang mga mahigpit na bawal sa araw na ito. Ang Setyembre 20 ay hindi lamang tungkol sa mga ritual. Ito ay tungkol din sa mga pag-iingat. Ang paglabag sa mga babalang ito ay maaaring magdulot ng seryosong kapalaran ayon sa mga sinaunang paniniwala. Pakinggan ng mabuti. 1. Pagkakaroon ng pag-aaway o hindi pagkakasundo sa pamilya. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng pag-aaway, lalo na sa loob ng pamilya. Ayon sa kwento ni San Eustacio, ang pamilya ay ang pinakamahalagang kayamanan. Ang paglabag dito ay maaaring magdulot ng matagalang pagkakawatak-watak o maging sanhi ng pagkawala ng mga mahal sa buhay, tulad ng nangyari sa kanya. Ang negatibong enerhiya ay mananatili sa inyong tahanan at hahadlang sa pagpasok ng mga pagpapala. 2. Pagwawalis sa gabi. Huwag kailanman magwalis ng sahig sa gabi at itapon ng dumi sa labas ng bahay. Sinasabing ito ay nagtataboy ng swerte at mga biyaya palabas ng tahanan. Sa araw na ito, na may matinding enerhiya, mas malakas ang epekto ng pamahiing ito. Maaaring mawala ang mga oportunidad o ang anumang kasaganaan na paparating. 3. Paggamit ng matutulis na bagay ng walang ingat. Mag-ingat sa paggamit ng mga kutsilyo, gunting, at iba pang matutulis na bagay. Ang aksidente sa araw na ito ay maaaring magpahiwatig ng mga hindi inaasahang problema o pagputol ng relasyon. Ito rin ay maaaring mangyari kung direktang ipinasa ang kutsilyo sa isang tao. Putulin ang tulay ng pagkakaibigan o relasyon. 4. Pag-iwan ng labahan na nakabitin sa gabi. Huwag mag-iwan ng mga damit na nakabitin sa labasan o sa labas ng bahay sa gabi. Ito ay pinaniniwalaang umaakit ng masasamang espiritu na maaaring dumapo sa mga damit at magdala ng sakit o malas sa nagsusuot nito. Sa araw na ito, mas bukas ang pintuan ng kabilang mundo. 5. Pagtatalaga ng bagong negosyo o malaking proyekto ng walang paghahanda. Kung hindi ka pa lubusang handa, huwag simulan ang anumang bagong negosyo o malaking proyekto sa araw na ito. Ang enerhiya ng pagsubok ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang balakid o kabiguan. Maglaan ng panahon para magplano at magdasal para sa gabay. 6. Pangungutya o pagpapahiya ng iba. Bawal ang mangutya, manlait, o magpahiya ng sinuman, lalo na ang mga matatanda o mahihina. Ang paglabag sa alituntuning ito ay maaaring magbalik ng masamang karma at magdulot ng kahihiyan o pagdurusa sa iyong sarili. Ang pagiging mapagpakumbaba ang susi sa araw na ito.
7. Pagputol ng kuko o buhok sa gabi. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang pagputol ng kuko o buhok sa gabi ay nag-aanyaya ng malas o nakakaakit ng masasamang espiritu. Sa araw na ito, mas malakas ang paniniwalang ito. Maaari itong magdulot ng sakit o pagkawala ng enerhiya. 8. Panghihiram o pagpapahiram ng pera. Iwasan ng panghihiram o pagpapahiram ng pera sa araw na ito. Ayon sa pamahiin, ang paggawa nito ay maaaring magdulot ng problema sa pananalapi para sa magkabilang panig o maging sanhi ng pagkakautang na mahirap bayaran. 9. Pagpatay ng mga insekto sa bahay, lalo na ang butiki o gagamba. Maliban kung ito ay mapanganib, iwasan ang pagpatay ng mga insekto sa loob ng bahay. Ang ilang insekto, tulad ng butiki at gagamba, ay itinuturing na mga tagadala ng swerte o tagapagbantay ng tahanan. Ang pagpatay sa kanila ay maaaring magdulot ng malas o pagkawala ng proteksyon. 10. Pagsisinungaling o paggawa ng paninira. Ang araw na ito ay para sa katotohanan at pagiging tapat. Ang pagsisinungaling o paggawa ng paninira ay maaaring magdulot ng hindi lamang pagkawala ng tiwala, kundi pati na rin ng espiritual na parusa. Ang mga lihim ay maaaring mabunyag at ang mga kasinungalingan ay maaaring magdala ng masamang kapalaran. Sana ay naging makabuluhan ang ating paglalakbay sa mga lihim ng Setyembre 20. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan at ang paggalang sa mga tradisyon ay nagbubukas ng mga pintuan ng pagpapala. Sa bawat araw, may pagkakataon tayong lumago, matuto, at maging mas matatag. Hanggang sa muli, manatili kayong mapagbantay, mapagpakumbaba, at may pananampalataya. Naway ang mga biyaya at gabay ay manatili sa inyo. Paalam sa ngayon.